The Self-Made Billionaire Revenge Plan, Part 18. He was wearing his top when the sleeping goddess took his attention. Hindi ni Fräulein kailanman pinuputol ang pagkakatitig kay Rina. Payapang natutulog sa malaking kama habang inaayos niya ang damit. That bed they had been shared. Her feminine scent spinning around his nostril and the velvety softness of her skin wanting him to go back to bed. Her sexy moaned and soft screamed when he gave her the pleasure she needed still playing in his mind over and over again. Paulit-ulit na naglalaro sa diwa niya ang mga sandaling pag-aangkin niya sa katawan ng dalaga at kung paano nito tinugon ang pangangailangan niya. Magbubukang liwayway na rin ng tantanan at patulugin niya ito. But still he couldn't get enough of her. Satisfaction smile escaped from his lips. It was indeed the most unforgettable moment in his life. Of course, it wasn't his first time to lay with a virgin, but knowing it was Reina and he was the first man in her life makes him feel triumphed in delight. He knew deep inside his heart that he made love with her dahil iyon ang bugso ng damdamin niya at matagal na rin niya iyong gustong gawin. Nung unang pagkakita pa lamang nila ay hindi na niya maipaliwanag ang damdaming pinukaw nito. He never felt hunger and sex and his body never been acted the way he did for Reina. Ito lamang ang tangi at nag-iisang babaeng nagpadama sa kanya ng ganitong pakiramdam. In fact, who'll have thought that he would kill two birds with one stone? Nakakasiguro siyang mag-uumapaw sa galit si Don Ernesto kapag nalaman nito ang ginawa niya sa unikaihan nito, but he doesn't have to. The old man's still in the coma, and who would knows when he'll recover. Pero nakakatiyak siyang hindi iyon matatanggap ni Nathan. He smiled of the thought, but cursed him at the same time. Well, he has nothing against Nathan. Hindi lang iyon. The guy reminded him of someone from the past. Maliban sa kasintahan ito ni Rina at pinagseselosan niya ito. Kasama ba sa paghihiganti niya ang namagitan sa kanila sa buong magdamag? Bakit may bahagi ng pagkatao niya ang gustong magprotesta sa parting iyon? But on the other hand, he shouldn't have felt guilty because it was part of his plan after all. Nakaratay sa ospital lang doon. Kaya ang anak nito ang pagbabayari niya sa mga kasalanan nito sa pamilya niya. Hindi ba iyon naman talaga ang dapat? Ang hindi lamang sakop ng paghihiganti niya ay ang damdaming inuukol niya para sa dalaga. Napilit niyang iwinawaksi sa isipan. Malaking bahagi ng pagkatao ni Fräulein ang gustong muling angkinin ang babae, pero abot-abot ang pagtitimping ginawa niya when he felt his arousal. Isa pa'y batid din naman niyang napagod niya ito ng husto. Besides, he has some important things to do. He gritted his teeth as he fought for control of taking her again and again. The grating breath escaped from his mouth pagkatapos ay wala sa loob na napangiti ng matabang. As he shook his head, as he slowly walked toward the bed, he then sat on the edge of the bed. Inabot niya ang mga pisngi ng babae pagkatapos ay hinawi ang hibla ng buhok at tumabing sa maamo nitong mukha. Ang sunod niyang ginawa ay ang marahang hinaplos iyon. May mga salita siyang binulong and binigyan ito ng gentle kiss sa buhok bago siya tumayo at naglakad palabas ng kwarto. Pagkatapos niyang maghapilin sa isa sa mga kasambahay ng mansyon ay kaagad din siyang umalis. The urge of staying with Reina in bed was too much but he can't. Kung hindi lamang mahalagang lakad ay hindi siya aalis sa tabi nito. Batid niyang hindi pa siya tapos dito. He still wants her and need her. He shook his head upang itaboy ang damdaming tila yata lalong nagiging malinaw sa kanya. Pansamantala ay hindi muna ni Fräulein iisipin ang dalaga at ang hubad nitong katawan. It's hard to do, but he has to. Kailangan niya muna isantabi ang matinding pangangailangan niya rito sapagkat ngayong araw ang pagkikita nila sa Manila
ng inuupahan niyang detective. Patungo siya ngayon sa kabisera sa opisina niya upang makipagtagpo sa detective. Finally, after long years of being apart, ay natagpuan na rin niya ang nakatatandang kapatid at magkikita na silang muli. The excitement and the happiness filled with his chest. He couldn't wait to see him in person. Hindi rin niya maiwasang pakaisipin kung ano na ang itsura nito ngayon. Isa lang ang natitiyak niya. Magandang lalaki ang kapatid niya. Nakakasiguro rin siyang maayos na ang kalagayan nito based din sa nasagap niyang impormasyon mula sa detective. Madali rin ni Froilan itong makikilala dahil sa birthmark nito sa kaliwang braso, kapares ng sa kanya na sa kaliwang tagiliran niya. Nasambit niya ang pangalan nito at hindi maipinta ang kanyang mga mata. Hindi niya maiwasang maging emosyonal sa pagkakataong iyon. Kay tagal din niyang inaasam-asam ang muli nilang pagtatagpo. Kung maaari lamang niyang paliparin ang minamanehong sasakyan, ay kanina pa niya iyon ginawa. Sinipat niya ang orasan sa bisig niya. Mag-aalas 10 na ng umaga. Mula sa bakanting front seat, ay inabot niya buhat doon ang telepono at tinawagan ng kapulong. Nang masigurado niyang naroon na ito at naghihintay sa opisina niya, ay binilisan niya ang pagmamaneho ng sasakyan. He could no longer wait to find out. Tanghali na nang maalimpungatan si Rina at nang madamang wala siyang katabi sa kama, ay kaagad niyang iminulat ang mga mata. The disappointed and pain sliced through her chest. Buong akala ni Rina ay magigising siyang katabi ang lalaki, pero hindi nangyari iyon. Kung sa bagay, ano nga ba ang dapat niyang asahan buhat dito? What had happened between them were just pure lust. At hindi rin niya alam ang magiging reaksyon niya kung ano ang sasabihin niya kung sakaling hindi ito umalis. However, she knew deep through her heart that she involuntarily surrendered herself last night. At wala siyang pinagsisisihan sa ginawa niyang pagsuko at pagpapaubaya. She felt the sharp pain in between her thighs when she tried to move. Napangiwi siya, but only to be replaced with sweet smiles simultaneously the redness of her cheek when he recalled what had happened between her and Froilan. Hindi niya maipaliwanag ang kaligayahang nadarama niya sa feeling ni Froilan sa mga nagdaang magdamak. In fact, she made love with him many times. Napakagatlabi siya sa kilig na rumaragasa sa kanyang kaibuturan. She could still feel his heart, long and massive length, deep inside her. His kisses and touch that burned her whole being were still torturing her. Every move he did, every push and pull he made, makes her felt a woman, completely woman. Never in her wildest imagination that she could be as wild as she was with Froilan the whole night. Paulit-ulit siyang nagpaubaya rito at paulit-ulit din siya nitong pinaligaya at dinala sa dako na paroon. And right at the moment she was longing for him to take her above the sky again and again. Lalong namula ang magkabilang pisngi niya sa bahaging iyon ng pag-iisip. Oh dear, what's wrong with me? Why am I acting this way? She shook her head to rid of those malicious stuff in her head. Dahan-dahan siyang bumangon at tumayo buhat sa kama. Pagkatapos ay paika-ikang naglakad papasok sa banyo upang maglinis ng katawan. Kailangan na niyang maghanda upang magpunta sa taniman dahil hindi porke may namagitan sa kanila ng binatang may-ari ng buong asyenda ay may karapatan na siya at magpahinga. Marahil ang nangyari sa kanila ni Froilan ay normal lamang para rito, kaya mas lalong wala siyang karapatang magdamdam kung bakit bigla na lang itong umalis ng walang paalam. Hindi rin na Reyna makakalimutan nang dahil kung bakit ginusto niyang magpaangkin dito. Hindi niya dapat na makalimutan na galit ito sa ama niya at marahil ay sa kanya rin dahil sa pagkamatay ng mga magulang nito. But judging the way he made love with her wasn't enough proof of his furious. He was so gentle, sweet and nice. Sa pag-akay nito sa walang muwang niyang katawan,
He cares about her last night. Yes, she can tell. But who knows? Hindi pa rin niya maiwawaglit at mabubura ang katotohanang ang ama niya ang dahilan ng galit at puot sa dibdib ni Froilan. The pain stabbed through her chest once more. She knew that giving herself to him wasn't a clever idea, but on the contrary, she did it for herself too. Hindi naman niya maikakaila sa sarili ang malaking attractions sa binata. Pagkaraan ng halos kalahating oras ay lumabas siya mula sa banyo. Nagulat pa siya nang mabungaran sa loob ng silid si Aling Aurora. Magandang tanghali, senyorita. Pumasok na ako para dalhan ka ng makakain. Nakangiting bati ng ginang na sinulyapan ang umuusok pang pagkain na sa side table ng kama. Maraming salamat po, Aling Aurora. Nag-abala pa ho kayo. Bababa na rin naman po ako maya-maya. Naku, bata ka. Huwag mong alalahanin yun. Isa pa'y pinagbili ni senyorito na dalhan ka ng pagkain at huwag kang palabasin ng silid. Magpahinga lang daw ho kayo. Bakit ho? Masama raw ang pakaramdam mo. May sakit ka ba, iha? Sinabi ho ba niyang pumirmi lang ako rito sa loob ng kwarto? Abay, may sakit ka ngang bata ka. Kaya sabi ko lang ah. Akmang aayusin ni nito ang kama nang bigla niyang maalala ang bahid nang naganap sa kanila ni Froilan kagabi. Wala sa loob na napatakbo siya at napatalon sa gitna ng kama na ikinagulat ng ginang. Actually, Aling Aurora, hindi niyo na ho kailangan ayusin at maglinis dito sa kwarto. Malinis naman po at ako nang bahalang magpalit ng kobre kama. Tila nagtatakang nakatitig lamang sa kanya ang ginang at pasimple siyang umubo na wari ay may sakit. Pasimpleng sinalat ng ginang ang noo niya at sinabing, "Isinat ka nga, siya sige. Magpahinga ka muna't kumain ka na rin. Uutusan ko si Ruby na dalhan ka ng gamot para sa lagnat at ubo. Tatawagan ko na rin ang senyorito." Ho? Bakit kailangan niyo pa pong tawagan si Froilan, Aling Aurora? Dahil ipinagbili niyan tawagan ko siya kapag gising ka na. Namula siya. Bakit ho, Aling Aurora? Abay, baka nag-aalala. Dahil masama ang pakiramdam mo. Ganun ho ba? Bumuntong hininga si Aling Aurora saka nagsalitang muli. Tama talaga ang kutob ko. Noon pa man, mabait ang senyorito. Marahil ay may pinagdadaanan lamang kung bakit minsan ay masungit. Hindi siya nagsalita, bagkus ay nagyuko siya ng ulo upang itago ang pait na lumukob sa kanya. Batid ni Reyna ang dahilan kung bakit ganun ang ugali ng lalaki at naiintindihan naman niya iyon. Pero malaking parte pa rin ng puso niya ang ayaw maniwala. Tanging ang kanyang papalamang ang makakasagot sa mga katanungan niya. Pero hanggang ngayon ay hindi pa rin nagkakamalay ang papa niya at nakakadagdag iyon sa malaking alalahanin niya. Maiwan na kita, senyorita. Kainin mong lahat ng mga pagkain na dinala ko. Oo, Aling Aurora, maraming salamat po. Sagot ni Reyna at pilit nang umiti rito. Totoo ba ang lahat ng narinig niya? Totoo ba ang lahat ng sinabi ni Aling Aurora? Nag-aalala sa kanya si Froilan. Iyon ba ay dahilan sa namagitan sa kanila kagabi? Hindi kaya ay may damdamin din ito para sa kanya? Napangiti si Reyna sa bahaging iyon ng pag-iisip niya, kasabay niyon ay ang lalong pamumula ng magkabilang pisngi niya. Ngunit kaagad din niyang sinaway ang sarili. Ayaw niyang umasa dahil masasaktan lamang siya sa bandang huli. Ngayon pa nga lang ay nararanasan na niya ang sakit sa dibdib. Froilan. Tawag ng puso niya. Ewan ba niya? Pero bakit namimiss niya agad ito? Alam niyang hindi dapat. Pero hindi niya maawat ang sariling damdamin para kay Froilan. Hindi niya mapigil kung ano man ang tumutubong damdamin sa kanyang puso. Pag-ibig nga ba?
At dito na po nagtatapos ang ating kwento. Sabay-sabay po nating abangan ang susunod na kabanata. Maraming salamat po. Stay safe and God bless.